ang paggamit ng pesticide ay nagiging cause ng 3 million poisoning sa mga developing countries. Every year, nagiging sanhi din ito ng 220,000 death a year. About 750,000 na chronic illness or chronic diseases din. Sabi din po ng World Health Organization or ng WHO, ang pesticide, isa sa mga dahilan ng pagkamatay ng isang tao dahil sa self-poisoning. Diyan po yan mostly sa mga low tsaka middle income na bansa sa yung Pilipinas. Kung nahahalata po ninyo ay pataas na ng pataas yung mga bilang ng mga taong nagkakasakit ngayon sa ating paligid, lalong-lalo na yung mga nagkakasakit ng cancer, iba't ibang uri ng cancer. Pataas na rin yung mga taong nagkakaroon ng asthma, may mga heart disease, at kung ano-ano pang klaseng sakit. Baka po isa sa mga rason na yon ay ang paggamit nyo ng mga insecticide, pesticide, or mga herbicide. Ang mga chemical po dyan ay napag-aralan na nagiging sanhi ng mga sakit na ito. Kung bago pa rin po kayo sa aking channel, please subscribe to my channel or follow my Facebook page na Practically Grace at click nyo na rin po yung like and share. Ano nga ba yung mga sakit na pwedeng idulot ng paggamit natin, lalo na pag matagalan na natin ginagamit itong mga chemical na ito sa ating palibot? Ilan lang po sa mga sakit na ayon sa pag-aaral ay yung iba't ibang klase ng cancer. Tulad nung breast cancer, prostate cancer, testicular cancer, leukemia, yun yung cancer sa dugo, or lymphoma, yun yung cancer sa mga kulani natin. Tapos yung mga ovarian cancer, yung iba pong mga cases dyan ay nare-relate sa matagal nating paggamit or pagiging exposed natin sa mga chemical na nakalagay dito sa mga pamatay na ito ng insekto or sa mga pamatay ng damo. Sa reproductive health po natin, marami ding side effect itong mga chemical na ito, tulad ng sa lalaki po ay bumababa yung quality ng inyong semen. Ang exposure dito ay pwedeng mag-cause ng infertility or mahirapan kayong magkaanak, o kaya naman ay sterility or talagang hindi na kayo magkaanak, naging cause ng inyong pagkabaog. Pwede rin po pag buntis ka at ma-expose ka ng ma-expose sa mga chemical na ito, ay pwede rin itong maging sanhi ng mga birth defects or yung pag lumabas yung anak nyo ay mayroong mga kapansanan. Pwede rin yung maging cause ng stillbirth or makunan kayo. Pwede rin mag-cause ng genital malfunctions, early puberty, Parkinson's disease, yung mga neurological disorder, yung problema sa thyroid, pwedeng hyperthyroid, pwedeng hypothyroid, or pwedeng thyroid tumors, or kaya yun nga yung thyroid cancer. Tapos pwede rin pala itong mag-cause ng diabetes tsaka ng obesity, heart diseases, tapos yung allergic sensitization or yung sa katagalan na na-expose kayo ay nagde-develop kayo ng sakit tulad ng asthma. Kung mahahalata po ninyo ay tumataas na yung mga cases ng mga tao na may asthma, mapabata o man o kaya ay mapamatanda. Yung mga acute toxic effect naman po or yung mga immediate, mabilis na epekto ng ma-expose ka dito sa mga toxic chemicals ng pesticides, insecticides at herbicides ay marami din. Pwede yung eyes, nose, and skin irritation. Masakit sa ilong, diba? Or sa throat, masakit sa lalamunan natin pag na-expose tayo doon at nalanghap natin. Pwede ka rin magkaroon ng rashes, ba? Or kaya mga blisters. Pwede ka rin magkaroon ng headache, sasakit ang ulo mo, mahihilo ka, masusuka ka, pwede ka rin magtae, pwede kang mawalan ng malay, pwede ka rin mamatay. Halos pareho daw yung symptoms niyan sa colds or sa flu. Kala nyo kung anong sakit lang, virus lang, ganyan, pero hindi nyo alam. Minsan, na-expose na pala kayo ng masyado sa mga chemical na yan. Minsan, mahirap siyang ma-diagnose agad-agad. Kung sa tingin nyo, na-expose kayo dito sa mga chemical na to at sa tingin nyo yun ang dahilan ng inyong sakit, magpakonsulta po kasi kayo sa inyong doktor agad-agad para kayo ay malunasan kasi nga po delikado ito sa ating katawan. Sino ba yung mga high risk group or ito yung mga tao na pag na-expose dito sa chemical na to ay mas matindi yung epekto sa kanila. So ito po yung mga bata, yung buntis, tapos yung matatanda na, yung mga maedad na, yung nagtatrabaho sa halimbawa paggawa nitong mga pesticides or insecticides na to, or kaya yung mga farmers natin, direkta silang nakakalanghap at na-expose sa mga chemical na yan. Wala naman
namang safe na tao, kung ma-expose ka dyan, ay talagang pwede kang magkaroon ng sakit. Ang nakakalungkot po dyan, ang mas apektado ay yung mga naninirahan sa mga developing countries. Kasi yung mga developed countries, mataas na yung kanilang knowledge, mataas yung kanilang restriction sa paggamit nga nitong mga toxic na chemicals na ito. Bakit itong mga karamdaman nito, yung chronic, tsaka yung mga acute illnesses, ay mas common siya sa mga developing countries tulad ng Pilipinas at hindi sa mga developed countries tulad nitong Canada. Number 1, insufficient yung mga qualified na institution sa gobyerno na nag-i-evaluate ng mga product na yan at saka yung pagbebenta at ng paggagawa ng mga chemical na ito, yung strict laws and regulations sa pag-export at saka sa pag-import ng mga pesticides. Maluwang na yung batas dyan sa Pilipinas, hindi masyadong stricto doon sa pag-i-import. Tapos yung pangatlong rason, bawal na palang ibenta, bawal na palang i-import, ay nakakapasok pa rin dyan sa Pilipinas. Number 4, dahil nasa market, kahit obsolete na or pinagbabawal ng gamitin sa ibang bansa, ay nabibili pa rin ng mga farmers, kaya nagagamit pa rin nila. Yung number 5 naman, intense or sobra-sobra yung paggamit ng mga magsasaka natin para lang masuportahan yung kanilang kabuhayan. Kahit dyan sa mga barabarangay natin, every time na lang, siguro parang monthly na lang, nagpapa-spray sila ng pamatay ng damo dyan sa gilid ng kalsada. So, imbis na magpapagrass cutter sila, nagpapaspray na lang sila. Kala nila wala lang side effect yun, pero ang hindi nila alam, napakadelikado po yun, lalo na doon sa mga nag-i-spray, nakasid sila yung direct na na-expose dyan sa chemical. At saka yung lupa po natin, yung environment natin ay na-expose din at matagal pong matanggal yan dyan sa lupa. Mas ma-expose pa tayo, pupunta yan sa tubig natin, pupunta yan dyan sa mga halaman natin at magiging sanhi pa ng karamdaman natin pag nakain na natin yung mga produce na yun. Yung ika-6 din po na dahilan ay yung ibang mga crops po ngayon ay nagre-require na ng mas maraming spray, mas maraming amount ng mga ganitong chemicals para lang mapuksa or matanggal yung mga insekto nga na sumisira sa kanila. So, yung number 7 po na dahilan ay unsafe practices. Gumagamit sila, nagtitimpla sila at nag-i-spray sila, walang gloves, walang mask, walang tamang protection sa katawan. Halimbawa, kung kahit long sleeve na lang, kung wala kayong yung overall na ginagamit pag nag-i-spray, so wala kayong masyadong protection, kaya yan, mas maraming farmers ang nagiging exposed sa mga toxic chemicals na yan. Pang-8 din, insufficient na education, lack of knowledge or education kung ano ba yung mga delikadong epekto nito sa ating katawan. Yung mga farmers natin dyan sa Pilipinas, syempre, nagtitipid sila, wala naman silang pabili ng gloves, walang pambili ng mask. So, ginagamit na lang nila ng ganon. Talagang wala ng protection sa katawan. Yung iba, gumagamit tong, diba, yung t-shirt, nilalagay nila sa mukha nila. Pero yung mata nila, hindi rin ligtas, lalo na kung spray yung ginagamit. So, yung mga mist noon, yung nung sprayer na yun ay napupunta pa rin direkta sa mukha nila at nalalanghap nila or nailalagay sa mata nila. Sa hirap ba naman ng buhay, so wala ka nang ibibili ng gloves, pangbili ng abono, nahihirapan pang i-provide, nahihirapan silang bilhin, kaya ganun siguro, di ba? So, salamat po sa panonood, sa mga nanood dito, share and subscribe na rin po. Kung bago lang po kayo sa channel na ito, please subscribe to my channel, Practically Grace, YouTube channel, and follow na rin po ako sa Facebook page. Click yung follow button dyan sa Facebook page. At may mga ibang videos nila po ako dyan, mga educational informative videos yan. Panoorin nyo na rin po. Ingat po. See you next time.